Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapinalig at sa mga ginigilaw naming taga-subaybay sa ating palatuntunang Kapihan sa Sanggunian. Kami po ang inyong mga katropa sa Himpapawid sa 105.7 radyo natin. Ako po si Secretary Noli Basul at kami po ay muling maglilingkod sa inyo sa isang oras na masayang kwentuhan, balitaan dito lamang sa Kapihan sa Sanggunian. Kasama po natin ang ating laging katandem. Magandang umaga sa iyo, Kagawad Raydag. Magandang umaga, Sek, at medyo hinihingil pa. Sorry po, late po ako. At binabati ko po ng magandang umaga lahat po ng ating kapinalig dito po sa bayan ng Iba. Muli, samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan, talakayan at punong-puno ng impormasyon dito sa programa po namin sa Kapihan sa Sanggunian. Muli, ito po ang inyong lingkod, SB Raydag Villamin at your service. Ayan, ang ating pong palatuntunan mga kapinalig ay inyong mapapanood sa LGU Iba Facebook page at sa 105.7 radyo natin. Ayan. At ito po ay mapakikinggan tuwing Webes at saka Sabado dito lamang sa Manila Broadcasting Company 105.7 radyo natin. At meron tayong ngayon, kakwentuhan, no? First time. Oh, matagal na kami nag-uusap nitong kasama ho natin. Ay sabi niya, sige, kaya ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na talagang makahuntahan natin siya. I-welcome natin sa ating palatuntunan ang napakagwapo. Nako, ang hirap no pag sabihin mong baka sabihin ang napakasipag at napakagwapo na District Supervisor ng Iba. Welcome natin, Kagawad Raydag, si Sir George Akupan. Magandang umaga, Sir George. Magandang umaga, Sir Noli. Magandang umaga, Sir Ridag. At sa lahat po ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng Kapihan, ng Sanggunian, ng Iba. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, ako. Siguro marami nagtatanong bakit kasama natin si Sir George. Of course, alam natin na mahirap abalahin siya kasi isang buwan pa lang nag-impisa ang pasukan, no? Kaya napakasipag nito, sir. Saan mo makikita to? Bawat programa ng DepEd nandiyan siya. Yes, oo, ganun. Talaga naman. Hands-on, very hands-on. Tsaka parang nagayuma na yata siya dito sa Iba eh. Di ba? Parang hometown na rin niya ang bayan ng Iba. Bagamat kayo, Sir George, taga Palawig, ano? Yes po, Palawig. taga Palawig. And maaaring ito na ho yung huling district na magiging assignment natin kung luluobin ng Diyos. Ayan. Nagre-retire na. Pakilapit, Sir George, sa ating mic. Nagpaplano. Ayan. Nagka-playa na. Ilan taon na ba, sir? In service, hindi yung edad sa... In service, sir. It's already 36 years. Tagal na rin. Oo. 36 years. At malamang nagsimula siya ng 19 years old pa lang. Halos magkasigidadan lang kami. O kaya wala pang Yung serbisyo ni Sir George. wala pang senior ito si Sir George. Makikita mo naman sa mukha no? Yung servisyo sec ni Sir George, kasing edad ko. Ganun. Siguro kapapanganak 36 ko, ka pa lang nagsimula na siya sa karir niya. Oo nga. 1989. Ay, natagal na. Oo. So, ano na yan. Pero yung edad, kasi napakahirap pag-usapan yan, no? Oo, numero lang kasi yan eh. Sabi mo, sec, O yeah, yung edad natin, maski umabot tayo ng 70, marami akong nakakausap, 70 years old, 80 years old, numero lang daw yan, pero ang isip ay nandun pa rin. Napakabata pa rin ang isip. Pag ako naman sec nagtatanong ng edad, sabi nila, 19 SB, 19. Naiintindihan mo na hindi ko masabi kung ilan ang edad ko. O kaya nahinto na ang pagbibilang. Nahinto. Okay, mga kaibigan, siguro bago natin pag-usapan yung medyo seryosong usapan, tanungin mo natin Sir George. Sir George, kayo po ay District Supervisor ng Iba, no? Gaano na kayo katagal dito sa bayan ng Iba? Bali, 40 years, more than 40 years, to be exact, 4 years and 5 months. And by December, magiging 5 years na po tayo dito sa Iba. At bilang District Supervisor, hindi lamang dito sa Iba, mga ilang taon na po? Mula doon sa pinanggalingan niyo mga distrito.
Almost 15 years na Ay, po. tagal na. More. So, kumbaga sa abogado, seasoned lawyer, no? 15 years na na karanasan bilang Sir George, bagamat taga-iba kami, hindi namin alam kung ilan ba ang mga paaralang nasasakupan nyo. Kaya kasama ba ang sekundarya o elementary lamang? Siguro paki-explain lang po. Apo. Bali, ang total na schools po natin dito sa iba ay 20. 20. Bagamat 14 barangays lang, ano? Yeah. Oo, 20. We have 20 schools. Mhm. 3 po dito ang complete secondary schools. Yes. Mhm. Yeah. We have Zambales National High School, Okay. Amungan National High School, at ang Jesus F. Magsaysay, ang JESMAG po natin sa Bangang Talinga. Mhm. Other than that, meron ho tayong integrated schools. Parang sekundarya na rin yan, di ba? Pag sinabi ko kasi nating integrated school, pinagsamang elementary at saka high school. Ayun. At ang mga nauna po nating integrated school dito ay ang Santa Barbara Integrated Santa Barbara, School, San Agustin Integrated San Agustin. School. From elementary, na integrate na rin po natin ang Doña Luisa Obieta. Sa Ulpoy. Sa Ulpoy. Malayo yan eh. Yes po. Yan ang pinakauna po nating integrated school. So, 3 siya. 3 lamang integrated school. Liban po sa Doña Luisa Obieta, meron po tayong Lupang Pangako, Resettlement Integrated School. Ito po yung... So, bali ilang pong integrated school meron po tayo? Bali, meron na po tayong 5. 5. Okay. Pero meron kaming, di ba? Dumaan sa atin. Community. Yung Sitio Banag, integrated na ba yun? Yung Sitio Banag. Banag, Yes po. yung ADSA. Bali, ang pinakahuli po natin ay yung nasa ABSA, Mhm. nasa Sitio Banag. Pero just yesterday po, katatapos pong invalidate ng region, Opo. yung pinakahuli po nating application for integrated school, and that is Marciano Abela. Tambak. Tambak. Yung sa Oo. Tambak po. Okay. Pumasa po siya sa validation kahapon ng 2 po nating personnel, official from region, and hopefully in the near future, hindi na po Marciano Abela Elementary School ang tatawag dito, kundi Marciano Abela Integrated School, or in short, MAIS na siya. Mais na siya. Mais kasi dati. Oo. MAIS. Ngayon, mais na. Ano kasi, inaalis na kasi yung memorial kasi pag wala namang naipapangalang school na buhay pa. Oo. O kaya understood na yon na kapag pipinangalan, namayapan na yun. Kaya inaalis na yung salitang memorial. Naalala ko Oo. nga, Sek, yung during the deliberation natin na hinain sa plenaryo, I think last year yata. Oh, di ba? Kauna-unahan nating mga sesyon. Mm-mm. Matindi rin ng balitaktakan patungkol dun sa Sitio Banag Elementary School dahil isa rin ako sa nag-question ng Sek. Dahil ABSA dati yan eh. Absa dati. Dahil dati akong punong barangay ng Palanginan, Mm. alam ko na may application yung ating sa may JESMAG, sa may integrated school doon, na application for integrated school. Oo. Ngayon, nag-a-apply din itong, ngayon ay mais na. Mais. Mais. Oo, sa Tambak naman. Oo. Medyo malapit. Ang tanong ko nga doon, hindi ba apektado yung Dahil yung distance, yung distance? Oo. Ang tanong ko dito, Sir George, ano ba yung mga criteria natin or ano ba yung mga batayan natin para ma-declare natin na pwedeng maging integrated school ang isang paaralan? Unang-una ho dyan ay nais ng integrated school na mapalapit ang mga mag-aaral natin sa eskwelahan. At kung titingnan po natin, more than 10 kilometers din po ang halos yata. Pagitan. Yes, yes. Yung pagitan. ng ABSA to MAES. Mais. At ang pagitan ng Marciano Abela Elementary School to Zambales National High School ay Five. meron ding Five. Oo. So, ganun. ang hangarin po ng ating kagawaran sa pagkakaroon ng mga integrated school, unang-una ay mapalapit po ang eskwelahan. Yan yung pinaka-main purpose. Yes po, kasi po marami sa ating mga mag-aaral, katulad sa Doña Luisa, ang halos hindi na po nagpapatuloy na pag-aaral. Kasi po, ang layo ng Ulpoy dito sa bayan. Yes. Yes. Kung gagastos yung ating mga magulang ng kanilang pamasahe
malaki araw-araw. So inilalapit na ng gobyerno Yeah. ang paaralan. O, di ba? Kasi sabi mo, bakit yung PASMES hindi ginawang integrated? Ang laki-laking Ang lapit ang lapit kasi sa isang national Yes. high school. Naalala ko nga din, Sek, isa sa dahilan din na nilapit sa amin, yung sa barangay council lang pala, yung nag-a-apply itong Sitio Banag. Kasi on their study, yung sa kanilang statistic study, 2 out of 10 student ng Sitio Banag ay hindi na tumutuloy ng high school. Oo, yun ang, It's either nagtatrabaho na or dahil nga sa kaugalian nila dahil alam naman natin na ang JESMAG ay puro indigenous people na nandiyan, minsan ay nag-aasa. Oo nga, at saka isa pa, yung lang cost ng pagpamasahe. Kasi ang iniisip di ba? nila doon, Sek, matuto ka lang magsulat, magbasa, okay na. Pero kasi ang yung naano natin dito, dapat ituloy-tuloy nila yung kanilang Oo, pag-aaral. diba? Yun naman, ako mismo personally, ang target ko, lahat ng mga nag-aral ng elementary, dapat 100% mag-high school. Correct. At dapat yung mga nag-high school, dapat 100% mag-college. Pero siyempre, hindi naman yung ideal na yun, Sir George, hindi ba? Pero ang tanong nga dito, mayroon bang criteria bilang na ng mag-aaral para ang isang Eskwelahan. ay magkaroon ng integrated school component? Yes po. Isa sa kinukonsider rin po natin yung bilang talaga Bilang, ng mag-aaral oo. kasi hindi naman po pwede na napakaliit na bilang Ay, tapos dadagdagan mo ng ano. magdadagdag po Oo. tayo ng guro, Opo. magdadagdag tayo ng pasilidad, magdadagdag tayo ng mga classrooms. So lahat ng pong ito ay component ng criteria para makabuo po tayo ng isang Mga ilan po ang pinaka-minimum man lang na sa isang integrated school? Kagaya po dito sa MAES ngayon. MAES, opo. Oo, na pinakahuli po nating in-apply for integrated Integrated. school. Nag-start ho tayo ng grade 7 and 8. Mhm. Sa kanilang bilang po ay may 20 20 na mag-aral. po sila. Oo, at iyon ay sapat na po. Para And hopefully by next year we will open yung grade 9. na 9. And succeeding years, yun na po, yung magiging grade 10. Pero sa application po natin dito sa MAES ngayon, junior high school na po yung ating in-apply. Do ang in-open lang po muna natin ngayon ay grade 7 and 8 dahil sa, siyempre, Kulang ang estudyante. Or wala pang may estudyante, pero siyempre kailangan po natin karagdagang guro. Yeah. So yun yung mga challenges naman. Oo. So, sino hahawak sila? And we are fortunate na nagkaroon po tayo kaagad sa MAES ngayon ng 3 permanent teacher. Tapos nanghingi po tayo sa ating butihing mayor ng karagdagan na 2 learning facilitator funded by the municipal government. So Bali, may 5 na po sila doon. so yun merong galing sa atin. Through our special education program siguro. Madaling diyan ang ating mayor kasi talaga isa sa mga niya yan ang programa, priority program, no? Okay, Sir George, ang mga integrated natin hanggang grade 10 lang, no? Hanggang na po. May senior high school na po. Ang pinakauna po nating in-apply for integrated school ay ang Doña Luisa. Nag-start po tayo kaagad sa kanila ng grade 7 to 10. Dahil, apat agad, yes po, 4 kaagad sapagkat Apat na baitang kaagad, no? yes po, kasi ang Doña Luisa po ay napakalayo sa kabayanan. Oo. Tapos, 10 hinagat kilometers. natin kaagad na tigkukunti man lang sila sa grade 7, 8, 9, 10. Pero gusto nating habulin po yung ilang mga out-of-school youth natin na makapasok. Ayun, yun ang ating target. Yes po. Kasi marami na pong mga grade 9 and 10 doon na talagang nandun lang po sa pamayanan. Tama po yung sinabi ni Kagawad Ridag kanina na isa po sa encouragement natin sa mga bata, lalo na kapag graduation, we encourage our graduates na magpatuloy sa pag-aaral. Pag-aaral. And starting this year, at saka the other year and this year,
ang Doña Luisa Obieta Integrated School ay meron na pong senior high school. No. This year po? Meron na po grade, sila. mayroon ng grade 11. Meron yan. na pong grade 11. 11. Wow, that is so good. Ano man, masarap naman pakinggan. Ibig sabihin, ang paaralan ay nasa kanilang komunidad na. Wala nang dahilan. Yes. Kasi Wala isang nang dahilan dahilan. dyan, Sek, wala kaming pamasahe. Kaya nga, pero mo sinasabi nga ni Sir Jose, Lalakarin na lang nila. yung mga nasa Ulpoy, di ba? Siyempre makakatapos sa elementary yan. Eh sino ba naman yung kung wala ka talagang panggastos, di ba? Kasi libre naman ng public education. Yes. So yung cost of transportation from Hindi Ulpoy libre to yun. Bayan, anong pinakamalapit sa Ulpoy, Dampay, ay hindi pa siya. Amungan High Amungan School. National High School. Oo nga pala, Amungan. So ang layo din yan. Malapit sa plaza. 10 kilometro yata yan o 8 kilometers siya. Malayo, Sek. Ang layo. So, pamasahe dyan eh, hindi biro. Di ba? Oo. Pero naalala ko yung sinabi noon, yung may mga nag-aaral talagang naglalakad. Kaya alas 3 pa lang daw, Sir George, totoo ba? Pinapauwi na. Yung mga nasa Ulpoy, na nag-aaral ng high school dito sa may nag-aaral din. Pagdating yata ng mga alas 3 pa lang, parang pinapauwi kasi naglalakad lang o kangga yata yung inaano. Kaya nga po, sa statistics po kasi natin, marami tayong mga bata sa malalayong lugar na talagang hindi na po nagpapatuloy. Dahil sa ganong Yes po. issues. At ngayon po ay nakakatuwa makita na yung ating graduates 4 years ago sa Doña Luisa ay nasa junior high school na. At yung galing sa junior high school, nagpatuloy ngayon sa senior high school. Siguro may mga percentage siguro siya. Kunyari sa 100 nag-graduate ng elementary, ilan yung nag-high school? May mga datos yata kayo dyan. Yun din tatanungin ko, Sek, kung ilan ba yung naging outcome nung natin, kung Ilan yung nagpatuloy? nagpatuloy. Kasi kung makaka 80% to 90%, ang laking bagay yan, no? Oho. More than that po, Sek, yung mga nagpatuloy sa... yes po. Kung meron lamang pong hindi nagpatuloy, ito yung mga nag-migrate sa ibang lugar. okay. Oho. At pinakahuli na yung talagang hirap ng buhay na ayaw na talaga magpatuloy. So parang yun na yung pinaka-bottom. Poverty, na, poverty issues naman yun. Hindi na issue ngayon talaga yung Sek. So, Sir George, tatanungin ko lang, gaano kadami yung mga estudyante natin ngayon? Yung sa ilalim po ninyo? Meron ho tayong umaabot na more than 4,000 to 5,000. Sa buong district po yan? Sa buong distrito na po ito. Sa buong distrito. Kasama niyan yung mga nasa integrated, ano po? Yes po. Elementary high school yun. Magkasama na po yun, Hindi ko SB. kasama dito yung sa Sambales ay ano? Hindi Kasama na po ang ang nasa Zambales ay alone ay umaabot po tayo ngayon ng more than 2,000 na lamang na dati umaabot sa 5,000. Dahil na-disperse na sila yung mga estudyante dahil marami ng high school, ano? Yes. Oo. Ang tanong ko nga dyan, Sek, hawak nyo rin po ba yung mga private schools? Ang private school ay nasa monitoring na lamang po kami. Okay. So, wala, alam nyo rin po ba kung ilan? Siyempre, yung 4,000 nasa public lang yun, Sek. Paano yung mga private schools? Nakakapag-monitor lamang po kami sa mga private school kapag assessment. Halimbawa, yung National Achievement Test, yung NAT, at saka iba pang national assessment. Yun ho, we monitor it po. Ikalawa, kapag ka meron pong inilapit na complaint against a teacher sa private, we refer it to the division office na may hawak po ng private school. At sila po yung papasok ngayon para makita kung ano yung naging problema sa pagitan ng guro at ng magulang o problema ng paaralan sa mag-aaral. Ganun na lang ho yung Yes, yung po. monitoring and role nyo sa mga private school. Yes, po. So ibig sabihin, Sek, yung sa 4,000 na sa public school lang ho yun. At yung marami pa tayong May mga estudyante. private tayo like St. Augustine. Maksat. St. Augustine. Meron yatang elementary din sila, may junior high. May elementary ba sila o junior high? Wala na po silang elementary. Parang high school St. na. High school Augustine and lang, ano, college. St. Augustine. Junior, St. Augustine School. Yan, meron Yung din. Kidiland. Kidiland. Oh, Yeah. Bright Leaves, mga ganon. At saka hindi po sa may Govic. Yung Sa Divine World. Divine Divine World. World, yeah. Apo. Sir George, doon sa sinasabi mong bilang na 4,000 megit, mga ilan dito yung bago? Yung mga nag-aaral pa lang yung grade 1, halimbawa.
Mga ilan po rito? Kung may data kayo. Ang bawat paaralan kasi ho natin sa mga elementary schools ho natin, ang kinder ay nagre-range po siya, minimum po siya ng 25 to 35 bawat paaralan. bawat klase. Klase. And mostly po sa ating mga maliliit na eskwelahan ay meron po itong isang klase sa umaga at merong isang klase sa hapon. But there are some schools like Iba Elementary School na meron pong 3 hanggang 4 na guro sa kinder lamang. So mas marami ang kinder kaysa grade 1? Halos ano din po yun. Parehas lang po. Ang grade 1 din po ng Iba Elementary School ay may 4 to 5 sections din po sila. So sa mga maliliit na mga eskwelahan po natin, meron lamang po tayong isang teacher sa grade 1, may isang teacher sa kinder, pero yung mga malalaki kagaya ng Pasmes, Amungan. ng Amungan Elementary School, San Agustin, Santa Barbara, hindi lamang po isang guro meron po tayo. Okay. Sige, Sir George. Nakakaisang buwan na tayo, no? Ng pasukan. School year. Kumusta po? Nais lang namin kumustahin. Kumusta yung naging unang buwan at kumusta yung school opening natin? Naging mabuti naman po ang ating opening Opo. last June 8. Ang inyo pong lingkod ay bumisita sa iba't ibang mga paaralan, SB, at nakita ho natin yung naging kahandaan ng mga paaralan natin dahil sa meron naman tayong ilang linggo na naihanda para sa Brigada Eskwela. Okay po. Na ilang taon na rin pong programa ng ating kagawaran para makita yung kahandaan ng ating mga paaralan. Okay po. Hindi lamang sa physical aspect, kundi sa paghahanda ng mga kagamitan para sa pasukan. Ayun. Sir George, ang sinasabi nila rito, lagi nating sa bagay, taon-taon naman, laging challenge yung ang ating bang mga classrooms ay sapat at yung bang mga estudyante natin ay hindi ba nagsisiksikan? Yung mga something like that. Ano ang average natin sa bawat kwarto? Ideally, sa minimum po na bilang sa Key Stage 1. Pagka sinabi ko kasi natin Key Stage 1, ito yung mga nasa kinder, grade 1, grade 2, and grade 3. Yes po. And the minimum is 25 and the maximum is 35. Tapos, pagdating na po ng Key Stage 2, ay maximum na po natin ng 45. 45. Tama ka po doon, Sec. May mga paaralan tayo na Dito sa area nyo? dito sa IBA na merong malaking bilang. Yes. Ang ginagawa naman po natin diyan ay ipinapaabot natin sa ating higher o top management para kung merong kakayahan, mabigyan po ng karagdagang classroom at karagdagang guro. Hindi lamang classroom kundi karagdagang guro. Okay Kasi kung may classroom naman, tapos wala namang guro. Opo. So, iyon po. And yung pasimula po ng pasukan natin noong June 8 ay naging maayos, naging successful naman po dito sa IBA. At hindi lamang po ang inyong lingkod ang nagmo-monitor po ng Uplan Balik Eskwela o yung tinatawag po nating OBE, kundi pati po yung ating mga division supervisors ay umiikot po sa mga paaralan para makita po yung kakulangan at kung paano po ma-address yung mga kakulangan. Pag sinabi yung division supervisors, hindi ito yung mga district supervisors lang, ano? Lahat ng mga supervisors sa division like sa sports, sa ano ba, mga ilan ho ba yung mga division supervisors natin? Meron ho tayong mga division supervisors sa bawat asignatura. Yun. Depende po sa learning area. We have division supervisor sa English. We have division supervisor sa Filipino,
math, science, and araling panlipunan, and so on. Yung pala yun. Para mayroong nakatutok sa lahat ng mga asignatura. Yes. Asignatura. Tuwa ako dun sa asignatura. Ayun, subject yun. Subject. Or learning area. Yes. Sir George, itong tanong ko, baka medyo hindi naman siguro mabigat. In short, wala tayong shortage sa classroom. Insofar as the classroom is concerned, Sec, Meron. mayroon po. Mas maganda kung magdadagdag pa tayo. Meron po. Oo. Kasi may mga paaralan po na tayo na gusto ho nating magkaroon ng tinatawag na reading hub. Aha. Ang reading hub na ito ay pet project po ng ating mayor. Oh yeah, yun nga. Yeah. Tatawid ako sana dyan mamaya yung Project Irene. Irene. Oh, yan. Sa mga itatanong ko yan kasi nandito sa listahan ko. So, in short, kahit papano, bagamat sinasabi natin na nagkakasya naman, pero mas maganda kung, sa tingin mo, mga ilang classroom ang kailangan pa para masabi nating conveniente talaga dito sa iyong district. May ilang classrooms pang kailangan? In our list po, may ilan na lamang pong eskwelahan na nangangailangan. Lalo na po yung malalaki na big schools po dito sa ating mga nearby schools dito sa bayan. Opo, oo. Last week labang po ay kasama namin yung dalawang engineer, municipal engineer. Si engineer. Na kasama po namin, yung isa po ay si Engineer Arsilao. Okay. I forgot the name of the other engineer. Kasama Dito po, sa LGU natin. yes po, dito sa Baka LGU. sino ba engineer natin? Nika? Nika, o sino? Yung babae. Lalaki po. Baka hindi ba si municipal engineer namin, Joel? Si Sir Damaso? Oh, Hindi Damaso. po, hindi po siya. Sa bagay, dami nating engineer ngayon dito, no? O yung mga production natin, mga engineer din yan. Sound engineer nga lang. Tech engineer. So at least mayroong effort na ginagawa ngayon, ano? Opo. Sa hangarin po natin na mapaunlad yung literacy ng ating mga mag-aaral dito sa IBA. Ang ginawa po natin ay pumunta tayo sa mga paaralan. Ang ginawa po nila is to assess the rooms na gagamitin pong reading hub, sinukat, para magawan po ng plano kung ano-ano yung mga kailangan doon sa loob ng reading hub. At meron po kaming ilang paaralan na hindi napuntahan sapagkat wala silang maibigay na magiging room, extra room for the reading hub. So ito po yung ilan sa mga paaralan natin na nangangailangan pa po ng kagaya ng Amungan National High School. Opo. Dumarami talaga taon-taon yung ating mga enrollment estudyante. o mga estudyante. Kaya So yun yung mga nangangailangan talaga ng panibagong mga gusali. not necessarily na gusali Classroom lang. lang. Okay. Kahit nakaragdagang Pero classroom may lang. maganda tayong di ba, programa ngayon na yung pagpapatayo ng mga paaralan. Dati-rati ang gumagawa niyan mga classroom DPWS, pero parang sa atin naalala mo SB na inauthorize natin si Mayor na makimowa with the DepEd para ang pagpapagawa ng mga school facilities ay, di ba, dito na sa LGU? National order yun sa alam ko na yung pagpapagawa ng mga buildings and Ay, funding sa national, bababa na sa municipal. Mga LGU na. Tama ba yon? Kasi Tama po alam ko si Governor, mayroong dalawa yatang nahingi para dito para mag-gusali. Ano ba yun? Bangan Talinga? Or kayo na magkwento? Yeah, tama po yun, Sec. Na-devolve na po, naibaba na po dito sa local government natin ang lahat ng pagpapagawa po ng mga gusali. Para mas mabilis. At si Governor ay nagkaroon na po ng MOA sa ating national government. At we are fortunate dito po sa IBA na mabibigyan ng building. Gusali talaga. Yeah, Na- hindi lamang classroom. From the classrooms po. Dalawang gusali po ito. Unang-una, ang mabibigyan po ay ang Bangan Talinga Elementary School. Ikalawa ay ang Paulo Abastillas, ang ating pastas. Yung area namin ni Kapitan. Oo. Isang school building yan. Yes po. Yan po mga ilang classrooms ang Yung nasabi po ay sa plano ay 6 classrooms pero hindi pa ho natin kasi nakita po yung konkretong plano po nito kung ilan po talaga.
Okay. So pag yan ay madadagdagan, taga-6, mayroong 12. Pero kayo, ang target nyo, bilang district ilan ang talagang ideal na sana madagdag ngayong taon? Itong school year na to, na classrooms. Ang hangad po natin ay, ang mga paaralan po talaga kasi natin ay wala namang classroom na ibinigay para sa maging clinic niya. Wala. Ang mga clinic po sa mga paaralan ay inilalagay na lamang doon sa isang classroom na talagang makita nating bakante. Pero kung ating pong titingnan, meron ho kasing specification na dapat paano gawin at construct ang isang clinic. Ano ho? Meron pong requirement yun. Opo. Yung iba po nating paaralan ay hindi nakakasunod doon sa specific na requirement. Basta ang mahalaga, meron tayong isang classroom na po pwedeng malagyan ng bed doon at iba pang pangangailangan para sa clinic. Alam mo, sir, yung nabanggit yung clinic, oo nga pala, sa tagal ng panahon, bakit hindi man lang naiisipan na maglagay ng clinic? Kasi yung binanggit nyo ngayon, nung isang araw yung aking apo, pagka pananghali dun sa bahay, ang kanyang kinain ay suso, no? Pagdating niya ng hapon, namamaga na yung kanyang bibig, yung labi niya, umabot na dito sa ilong, tapos kanyang mukha. Dahil wala ng clinic siguro sa school, sa PASMES, isinugod ng guro, si Ma'am Juliet, doon sa emergency. Opo, doon ko na pinuntahan. Ngayon ko lang naisip na, mas talagang kailangan talaga na mayroon pala. Pero pag may klinika, di ba dapat mayroon ka ring doktor o School nurse. so di ba? Yun talagang ideal, ano? Pero anong plano niyan? May klinika, sino yung tatao doon sa clinic? May mga designated teacher po tayo. Train ho ba yan? Iti-train? Wala ho tayong school nurse sa mga tama, yes. wala po tayong mga school nurse sa school. Pero sa division office ay meron ho tayong ilan lamang na nagsusupervise sa buong division, sa buong probinsya. Opo. Mula na po sa Santa Cruz hanggang Subic. Bumibisita po sila. Hindi po ganun kadalas sapagkat sa dami po ng ating mga paaralan sa buong probinsya, hindi po nila mapupuntahan ng ganung kadalas. Pero sa mga school, ang isang advisor, hindi ka lamang advisor, Sec. Ikaw pa rin Dapat ay maalam din sa mga first aid, ano? Nurse ka na din sa classroom mo. Kasi kapag meron kang estudyante na nadapa, abay, ikaw na teacher, meron kang alcohol, meron kang Betadine, may alam ka mag-first aid. kasi kaya ako natanong yan, kasi maswerte yung aking apo, katapat lang yung provincial hospital. Paano kung nangyari yan doon sa Ulpoy? Usually, anong ginagawa? Sa the BHW ba? Anong protocol niya? Kunyari, ang school ay meron ganung mga instances. Saan dinadala yan? Sa barangay hall o paano? Ano ba naging protocol yan, Sir George? Kami po sa paaralan, kapag biyan sa kakayahan ng guro, halimbawa, meron kaming kuminsan bata na nahulog sa sanga, umakyat sa puno. O kasi malaro pa yan, ano? Yeah, malaro pa yan sa school, ano? Tapos fractured siya. Napilayan, no? Napilayan, nabalian. Ang gagawin ng guro, dahil kahit sa pamayanan, wala namang pwedeng mag-address noon, ay tatakbot po talaga ito sa hospital. Ganun na lamang po. Pero usually, yung mga barangay hall, dahil may mga midwife yan, may mga BHW, nagiging ano rin ba yan? Nagiging practice din ba yan? Na may mga school kasi na malapit sa barangay hall, di ba? Tapos ang barangay hall, may mga midwife yan. So, doon po minsan dinadala yan. Nakiki-coordinate po ang school sa barangay sec. Lalo na, halimbawa, sa barangay, mayroon naman siyang service. Nabay po pwedeng dalhin muna doon at makiusap sa barangay captain, itakbo po natin sa hospital. Or kung meron pong midwife doon o nurse po doon sa barangay, abay, po pwede ho silang makatulong ka. Usually naman sa barangay may mga nurses naman. Tama. Pero napakaganda itong mga natututunan. Natututo ako dito kay Sir George kasi yung hindi ko nakikita na mga pangangailangan na nakikita na rin pala niya. Like,
ano mo ba yan? Pangarap mo ba yan, Sir George, na dito sa district, lahat ng mga nasasakapon mong paaralan ay magkaroon ng clinic sa bawat school? Yes po, Sec. Hangad po natin yan sapagkat ito isang pangangailangan talaga sa paaralan. Oo. Sabi nga po natin, ang unang lugar na dapat ang isang bata ay maging safe siya ay ang kanyang tahanan. Ang kanyang pangalawang tahanan Ay ang paaralan. Ayan. So dapat maging safe din po siya. So Doon sa alinmang tahanan. alinmang tahanan. Yes po. Opo. Ayan, at tamang-tama po sa mga susunod nating diskusyon ay pag-uusapan po natin yung kaligtasan. No? Ay, sige Pero po. dahil sa medyo nahihirapan na tayo, si Sir George, kailangan niyang uminom ng kape. Tayo po muna ay mag-break ng maikli lamang po. At sa puntong ito ay ating pakinggan ang mga inihanda nating balita nihatid sa atin ng ating news reporter Aljon Aldel Medina. Maabig ka. Magandang umaga mga Ibanyans! Narito na po ang segment ng ating programang Kapiyan sa Sanggunian, ang Balitaan sa Sanggunian. Ako po ang inyong newscaster, Aljon Medina, na magbabalita sa inyo live dito po sa ating programa. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, National Disaster Resilience Month inilunsad sa bayan ng Iba. Kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police at ng Department of Education para sa kaligtasan ng mga paaralan, pinag-igting. At ang balita naman sa nagdaang sesyon, panukalang ordinansang naglalayong masiguro ang public access sa mga dalampasigan ng iba, isinulong sa Konseho. Para sa mga detalye, formal nang inilunsad sa Iba Municipal Hall ang National Disaster Resilience Month noong Lunes, July 6, 2026, na pinangunahan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRMO na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ayon kay Ginoong Glenn Bueno, LDRRMO Officer, ang nasabing paggugunitang ito ay naglalayong bigyang kahalagahan ang kamalayan ng ating mga kababayan sa pagiging handa sa anumang sakuna at mga bagyong maaaring dumating sa ating bansa. Bilang bahagi ng paggunita, nagsagawa ng Rescue Olympics noong Martes, July 7, na niluhukan ng mga opisyal ng iba't ibang barangay sa bayan ng Iba. Gayun din naman ng ilang ahensya ng gobyerno na emergency responders. Tampok dito ang mga serye ng mga patimpalak na nagsilbiring pagsasanay sa tamang pamamaraan ng rescue at emergency response upang higit pang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga sakuna. Binigyang diin din ng mga gawain ito ang kahalagahan ng pagtutulungan upang lalong pagtibayin ang disiplina at pakikipag-isa ng bawat mamamayan. At sa kasunod naman po mga balita, inulunsad ng Philippine National Police at ang Department of Education Division of Zambales ang Project SAFE o ang tinatawag nating School and Police Partnership for Advocacy, Fortification of School Security, and Empowerment of Learners sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Layunin ng Project SAFE, alinsunod sa DepEd Order No. 006 Series of 2026, na palakasin ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng magkakaugnay na programa sa kaligtasan, pagsasanay, pakikipag-ugnayan ng pulisiya sa komunidad at mga gawaing magbibigay lakas sa mga mag-aaral upang makapag-aral sila ng ligtas, inklusibo at mapagkalingang kapaligiran. Ayon sa nasabing kasunduan, magkakaroon ng police presence sa lahat ng mga paaralan, pampubliko at pampribado bilang tugon ng Dibisyon ng Zambales sa dumaraming banta ng seguridad matapos ang mga nagdaang insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At balita naman po sa ating nagdaang sesyon, iniulat sa nagdaang sesyon ng Sangguniang Bayan ng panukalang ordinansa naglalayong tiyakin ang public access sa mga beaches ng bayan ng Iba na isinusulong sa Konseho ng Iba. Ayon kay ex-official board member at SB, Carl Eric Rico, chairman ng Committee on Tourism, Culture and Arts, nilalayo ng ordinansang ito na mas pagtibayin ang regulasyon at pagsasaayos ng public access sa mga dalampasigan
na nasasakupan ng bayan ng Iba. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukala ang paglikha ng Municipal Beach Management Committee, pagtatatag ng mga public beach access corridors, paglalagay ng mga palatandaan at beach warning flags, pagpapabuti ng waste management, at pagpapatupad ng mga patakaran para sa kaligtasan, pangangalaga sa kalikasan, responsabling turismo at pamamahala ng mga baybayin sa bayan ng Iba. Makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Municipal Planning and Development Office, Municipal Engineering Office, Maritime Police at ang Philippine Coast Guard para sa pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Mga kapinalig, inyo pong napakinggan ang mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo live dito sa ating programang Kapihan sa Sanggunian. Muli, ito po ang inyong tagapagbalita, Algendale Almedina. Magbabalik na po ang ating programa kasama sina Secretary Noli Basulat ang mga kasamahan po natin dito sa 13 Sanggunian. Live po ito ngayon sa ating Iba Municipal Hall. Ito po ang Kapihan sa Sanggunian. Hi, Ibanyans! Diversion Program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Webes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram. Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Ayan, nagbabalik po mga kapinalig, mga ginigilaw namin taga-subaybay, ang ating palatuntunan, ang Kapihan sa Sanggunian. Kasama pa rin ho natin si SB Redag Villamin Jr. at si Sir George parang Batigas, Akupan. ang station manager ko kasi natin sa radyo natin ay si Sir George Batigas, no. Basta mga George talaga makita mo yung matikas. No, siya yung artista natin si George Stregan, no? O siguro matigas na matigas 'yun. Nabutan naman natin 'yun, Sir George, ano? Nabutan natin yan. Ayan. Pero doon po sa mga nagtatanong sa lagay ng panahon, nais po naming ibalita sa inyo ang huling sitwasyon natin sa bagyong si Inday. Sabi, nasan nga ba si Inday? Yung ating hong Vice President, nung isang araw nasa Senado. Pero si Inday na typhoon siya ay namataan sa huling atala ng Pag-asa. Ang sentro ng bagyong si Inday na may international name na Bavi ay nasa 925 kilometer silangan ng Northern Luzon na may lakas na hangin, malakas pa rin po, 175 km per hour, malapit sa gitna, na may pagbugsong umaabot sa 215
kilometer per hour, napakalakas pa rin po, ano? Patuloy na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na, medyo mabagal. 20 km per hour. Ayon sa forecast ng Pag-asa, patuloy itong lalapit sa Northern Luzon sa mga susunod na oras at magdadala ng mga pag-ulan sa mga nasabing lugar. Pero ang magandang balita, hindi na siya super typhoon, ano? Typhoon category na lamang po ang bagyong si Inday. So, bagamat hindi inaasahang siya ay tatama sa kalupaan. Ang signal number 1 po natin ay nakataas sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, ang hilagang silang bahagi ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, at silangang bahagi ng Mountain Province, ang silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at ang hilaga at gitnang hilaga ng Catanduanes. Aba, malawak din ho palang sakop nitong signal number 1. Sa Zambales naman, inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidat. Mahina hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula sa kanluran at bahagya hanggang katamtaman ng pag-alon sa karagatan. Yon. So, nandito pa rin ho sa area of responsibility, bagamat nasa 925, medyo nasa Northern Luzon, no? Kaya medyo magandang panahon natin, no? Medyo gloomy ang Pero nung ilang araw ay talagang nakaka-nervous din, no? Kasi super typhoon ang sinasabi nila. At good news ay hindi naman to tatama. O kaya walang dahilan si Sir George na mangamba sa mga paaralan natin kasi usually nag-suspend, no? Yun nga, yung akong tanongin secretary. Oo. Na paano ba na ang criteria ng suspension ng classes? Yun din ang gusto kong Matanong muna. Oo. Matanong mamaya. Oo. Paano ba natin dinedetermine kung may klase ba o wala? Hindi, pagkakalam ko, baka by signal yan. Paano ba, Sir George, ang ginagamit ng mga paaralan ngayon? Pinalitan lamang po yung mga terminologies po doon. Opo. Oo. Pero halos ganun pa rin po yung sinusunod natin. May color coding pa tayo. Oo. Meron pa rin yung yellow hanggang sa red. Sa mga pag-ulan. Sa mga pag-ulan. No? Yung Pag yellow, okay pa po yun. Hmm. Pag orange, nasa discretion na po ng local chief executive to suspend. Which is the governor and the mayor. The mayor. Oho. Pero ngayon po ay binibigyan na rin kapangyarihan ang ating mga principal. If in their area of responsibility ay talagang hindi na safe para sa mga mag-aaral, they could, in their capacity as the head of the school, to suspend a class. Even without the concurrence of the district supervisor. Yes po, kasi po mas alam po nila doon Yung sa kanilang sitwasyon. lugar. Yes, yung Kayo, sir, ano ang nyo, kapangyarihan nyo? wala hong kapangyarihan ang district supervisor Sa suspend. Ang mayor at saka yung mga principal lang, ano? Nasa batas po natin, ang mayor can immediately suspend. At ako'y natutuwa naman po na dito sa ating LGU, our DRRM officer and the office, the office of the mayor, bago po mag-declare, they ask the recommendation of the office of the district supervisor kung ano ang sitwasyon sa iba't ibang mga paaralan. Yung protocol, ano? Yes. So, kasi siyempre, nagtatanong ang district supervisor sa mga principal yan, eh. Kumusta dyan sa lugar mo? Di ba? May mga group chat naman siguro kayo dyan, no? Yes po. Pero lagi natin din sinasabi sa na kung alam naman na natin na sobrang laman ng lakas ng ulan, papapasukin mo pa ba yung anak mo? Di ba? May decision making din yung magulang. Oo, pero hindi ako sure. Ang barangay captain ba may karapatan? Wala. Parang wala, ano? Wala. Only the mayor and the governor lang. And the principal. Principal. And the principal. So, mas makapangyarihan ang principal sa area mo, sir. Oo. Wala ka. Buti na lang, hindi na ako kapitan. Oo nga. Pero pinakamakapangyarihan po na magdesisyon ay ang magulang. Kagaya ng nabanggit ni SB. Kung sa tingin mo naman ay siguro naman wala namang sanction na ibibigay yung Rumaragasan na yung tubig doon sa lugar mo, tatanungin mo pa sa school, may pasok ba? Common sense naman na. parang yung kwento yung 'di ba? Pag may ginawa ang bata raw sa school, pinapatawag yung magulang. Bakit pag may ginawa naman yung
yung ano, ba't hindi naman pinapatawag ng magulang yung teacher. Minsan nga, Parang walang ganun, ano. magko-comment sa ano yan, sa page ng school or sa LGU, may pasok na ba? May pasok na. Hanggang madaling araw, may nagko-comment. Kaya Tulog nga. ka na lang muna, kaya antay mo kinabukasan ko. Oo. Sabi nga, pag may ginawang bata sa paaralan, pinapatawag yung magulang ni teacher. Pero yung bata, pag may ginawa sa school, hindi naman pinapatawag ni magulang si teacher. Ano? Correct. Ayun ba yung kwento nila. Kaya ayaw pumunta nung tatay, bakit ako nung may ginawa kang kalokohan dito, kundi ko naman siya pinatawag Kaya, sige po, magpapatuloy pa ang maganda nating usapan, pero may birthday nga pala yung isang kasamahan natin dito sa munisipyo, ang ating municipal assessor. Happy birthday kay Ma'am Maylene Mercado Tabili. Ano? Happy birthday, no? Sino pa ba yung mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon? Hindi ko nakita yung aking Facebook. Napakarami may birthday rito, no? Yung aking, ano. I think sa next week ba? Next week si ating Majo, magbe-birthday na rin. Oo nga, no? 20 ba yun? Si Sir George, ano bang birthday ni Sir George? So, Malayo-layo pa, Sek. Malayo-layo pa. Oo. Ako, July din ngayon eh. Oh, July. Yung birthday mo, July 26. 26. Magkatapusan ng buwan. So, baka naman. Ayan. Nagpaparinig na siya. Sige po, Sir. Napag-usapan yung kaligtasan ng mga kabataan natin sa ikalawang tahanan. Sabi nga ang kung sinasabi ng may kasabihan, 'di ba, it will take a village to raise a child. Yes. No? And it will also take a village or the entire community to protect the children. Ayan. So, alam naman natin, Sir George, yung nangyari itong mga nakalipas na 2 linggo. Dito naman sa area mo, ano naman ang measures na ginagawa mo para tiyakin na yung mga mag-aaral sa bawat paaralan ay bagamat hindi natin kontrolado anong mangyayari, pero ano yung mga measures po natin, mga hakbang para masiguro yung kanilang kaligtasan? Maraming salamat, Sek, sa tanong na yan. Bilang namumuno ng mga paaralan sa distrito ng Iba, during the last local school board meeting, Sek, with the mayor and some members of the local school board. Kailan lang yan, yung meeting nyo, Yeah, di ba? last June po. Last June. After the opening of classes, nagkaroon na po ng monthly meeting. Opo. Ano ho? At mula po doon ay diniscuss po natin sa ating municipal mayor yung nilalaman ng DepEd Order number 6 series of 2026 na bago yan. Yes Bago, po, no? pinakabago po ito. At sinasabi po rito sa DepEd Order na ito na pangunahing priority ng eskwelahan na tingnan ay yung kaligtasan Ng mga... at kapakanan hindi lamang ng mga estudyante kundi ng mga guro at mga bisita sa loob ng paaralan. ng paaralan, within the premises po. Yes, ng sir. paaralan, Apo. no? At sunod-sunod po yan during the opening of classes. Nakita po natin, SB, Redag, yung pananaksak sa Cavite. Yes. Oh, ang dami, no? Estudyante. Yung estudyante yun. At yung pinaka-brutal talaga na nakita natin, yung pamamaril ng 2 kabataan natin sa Tacloban. At dito po sa Iba, immediately after that incident po, we already coordinated with our men in uniform. Sa ating kapulisan. Sa ating pong kapulisan. Nanghingi po tayo ng tinatawag nating police visibility na kung po pwede, makita po natin sila, may presence sila sa ating mga paaralan. Ano yan, sa loob o sa labas? Sa labas po. Sa labas Bawal ng na- bakod. Oh, sa Yes labas po. ma'am. Kasi meron ho tayong batas na kahit pa paano at least 50 meters away. Ano ho. Pero maganda po talaga na nakikita ng ating mga estudyante at ng iba pang mga tao sa kapaligiran na merong mga pulis doon. Kasi iba po talaga pagka nakikita mo yung kapulisan. Yung pakiramdam mo, sir, na parang ligtas Safe ka ka, no? na. Oo, Safe. oo. At saka yung pakiramdam na huwag kang gagawa ng kalukuhan Oo, kasi yun. may pulis Dalawang doon. bagay yun eh. Yeah. O, yung mga nag-iisip gumawa,
siyempre mag-aalangan ng gusto. Mag-aalangan. Tayo naman na hindi gagawa, ang pakiramdam natin parang ligtas na walang mangyayari sa ating masama. Correct. Oo. So after that meeting po, ano na po, mga ilan po yung yung pong mga naka-assign na mga pulis sa bawat paaralan natin? Meron ho tayong nakikita minsan dalawa. Mm. Dito sa Zambalisay na pinakamalaki, madalas ko pong makikita sa may tabi ng gate, 4 po sila. Mm-mm. At in-prioritize talaga ng ating kapulisan na mabigyan ng police visibility itong mga malalaking eskwelahan po natin. Lalo ng mga dito secondary. sa mga bayan, Oo. sa bayan. Zambales National High School, JESMAG, at saka ng Amuan National High School. Yung Central, malaki rin yan. Meron din po, pero alam mo naman, Sec, though meron po na nakikitang ilang kapulisan doon, pero less kasi ang threat kapag ka Elementary. elementary. Oo. Oo. Alam mo naman, nung elementary tayo, hindi naman tayo Oo. makakagawa pa. Puro laro lang, Kalukuhan. laro-laro Oo. lang. Oo. Pati pa naman sa mga ilang elementary po natin, lalo na sa mga schools po natin sa rural. Less ang danger po talaga dito sa mga lugar na malalayo sa kabayanan. Oo. Pero itong mga nasa urban like Zambales National High School, JESMAG, Anamungan, to be honest, meron na ho tayong isang paaralan na nahulihan ang grade 10 students natin ng marijuana. Yes. Naalala ko yun, Sir George, na kwento mo sa akin yun during yung tayo ay may seminar sa Pampanga. Yes po. Pero hindi paano naman- yun? Paano nahuli? Ano ba ng mga bags? Paano ginawa? Oho, sa batas naman po kasi sinasabing if kakitaan mo na Yung may kahinahinala. Hinahilalang kilos, oo, ano? Oo. Suspicious So, talaga. oo. Po pwede mong i-require na tingnan. Sino pong gagawin ito? Yung mga security guard o teacher or paano? It could be the person in charge po sa security, yung ating mga security guard doon Opo. sa... Yes po. And even teachers could do so. Mm. At yun po, na i-report po sa atin ng ating principal sa isang secondary school na meron na pong ganong incident sa kanila. Dito sa ating bayan. Dito po sa ating bayan. Pero yan ay hindi during this school year, ano? Just this school year. Ganun ho. just this Talagang sariwa pa pala yung ganyan na Yes, mayroong anong ginawa po dun sa bata? Siyempre, wala pang criminal liability. Baka 14 years old lang yan or 15. Immediately naman po, nakausap naman, kinausap po yung bata and we called the attention of the parent. Yun siya yun. Pero sa end po ng principal, gumawa po ng request. Pinadaan po sa akin yung request. Yun nga po, we solicited the presence of the kapulisan po natin doon sa paaralan. Pero hindi ba, ilang taon po yun? If, Nasa grade 10 po sila. mga 15? 16? 16? So may criminal responsibility. Di ba? Yes po. Kasi 14 yung wala 15 and below So hindi ba diyan pumapasok yung custody ng ng MSWD? DO? Yes po. Ang ilang mga incident po naman sa eskwelahan po natin, mabuti po na meron tayong magandang ugnayan sa ating Department of Social Welfare. Through Ma'am Dumites. At yung ilang mga ganitong incidents po natin ay ipinapaabot po natin sa kanila for Yes, sir. their proper action. Yes, sir. po. So Matanong ko lang, Sec, kasi may mga series of incident din na mga rambulan ng mga estudyante. Lalo na dyan sa may Zambalisay na parang lately meron. May nabalitaan ako dyan sa may Zambalisay, naghabulan ng mga estudyante. Bagamat na ito ay... naghabulan sa loob o sa labas? Bagamat na ito ay sa labas Sa labas. ng eskwelahan, ano ang... paano mag-intervene ng school doon, Sir George? Totoo po yun na may pagkakataon na just last year, in fact, isa po sa nagpaabot ng complaint sa ating opisina ay yung dati nating kasama sa district office. Anak po niya ang involved sa... Naging viral yun, Sec.
binugbog siya sa labas. Sa labas. Dito yon. Yung dito sa malapit mismo sa dating munisipyo. Yun ba? Hindi, Sec. Meron kasing, mandami na rin kasi ako na, meron dyan sa may tapat na mismo ng school. I think meron dyan sa may ITC rin. May nangyari rin na insidente ng mga estudyante nagbugbugan doon sa loob ng During ITC. class hours. Ay, hindi ko maalam kung during Kasi ang class hours. ang nais kong puntuhin pag nasa labas at of course hindi nasakop ng ano yan, di ba? Sir, pag nasa labas na ng bakod, Apo. oo. Pero na lang kung involved yung estudyante na dapat nandun sa loob. Pero ganun pa man po, yung ganito mga incident kapag naipapaabot po sa Principal. principal or sa mga school head, ay ginagawan naman po ito ng action. Okay, opo. We see to it, nakausapin sila. Lalo na po dito sa Zambales National High School sapagkat meron naman po tayong guidance Counselor. counselor dyan. Tsaka yan ang pinakamaraming estudyante, di ba? Yes Sa po. ngayon, okay. Sir Jokes, napakasarap pakinggan siguro ng ating mga nakikinig na ilatag na natin yung mga hakbangin para masigurong kaligtasan. Pero paano po yung mga mga paaralan na malayo sa kabayanan, pero meron na rin sila mga high school kagaya ng mga integrated. Yung po ba ay maaari ring mapuntahan ng mga pulis? Like yung Olpoy, yung mga integrated school natin. Yes po, Sec. Hangad po natin yung ganon. Maging yung mga malalayo sa kabayanan, pero dahil po sa datos na meron po tayo, na ang mga paaralan na malalayo sa kabayanan ay halos wala po tayong ganitong mga incident. And so, less priority po sila na mabigyan ng police visibility. Pero as much as possible po, itong mga nandito sa kabayanan, particularly, itong mga lalaking 3 po nating secondary schools, ito po muna yung ating binibigyan ng atensyon. Tinututukan muna. Tinututukan. Ayun. In fact po, just last week, meron pong ginawang MOA. Ay, yung naiulat ni Yes po, yung iniulat po. ni Sir Aljon. Yung safe yata yon. Project Safe. Opo. Hangad po natin na maging ligtas talaga ang mga eskwelahan po natin. At nagkaroon po ng Memorandum of Agreement ang lahat po ng ating kapulisan. Lahat ng Chief of Police sa buong Zambales, from Santa Cruz to Subic. Lahat po ng mga public schools district supervisors ay naandoon. And naging witness po kami sa pagitan ng ating butihing superintendent, Sir William Roderick Falurin, Yes, at sir. ang ating provincial director. Si Colonel Ariola. Yes po. Benjamin Ariola. Yun po, nagkaroon ng kasunduan na maipakita ng ating kapulisan yung kanilang tulong po sa mga paaralan. Ayan. In fact, nag-commit po sila na ang bawat chief of police ay magbigay ng metal detectors na tigda-2. Aha. Metal detector doon sa mga paaralan? Sa mga paaralan po ng mga secondary schools po muna. At natutuwa po din tayong banggitin na ang ating butihing board member and SB po natin dito si Boyacar. Nag-commit din po siya sa ating mga paaralan na magbigay po ng mga metal detectors. Wow. So, malaking bagay yon. Malaking So, bagay kasi po pag yun. metal detector, ano yan? Ginagawa ba yan na nakabukas yung bag or maski hindi nabuksan yung bag ng ano? Kahit hindi na po buksan. So, parang hindi. Allowed ba tayo? Nabuksan yung mga Yun bag? rin ang tanong ko, Sec, ng mga na estudyante? kapag papasok ba ang mga estudyante, tinitignan natin yung- upon the gate ng school yung mga Upon entry. upon entry ng yung mga gamit, yung bag mismo. Wala ba inspection tayong natin? malalabag na batas doon? Allowed naman po tayo. Okay. So, yun ang Kaya mahalaga, masiguro natin. No? Allowed naman po tayo ayon sa batas, ayon sa DepEd order, po pwede pong magkaroon ng bag inspection. Pero may guidelines po yun na dapat hindi kakalkalin. Yes po. Di- Pero parang stick ka. stick ka. Pero Parang sa mall, yung sa mall. Ganun. Yes po. Pero ano po isa sa pinapakita sa atin ng DepEd order na po pwedeng po yung random lang. Hindi yung lahat. Masyadong matagal yan. Ay Meron kung meron nga nag-viral sa Facebook Ang haba ng pila ng estudyante.
yung pala ini-inspection. Late na sila sa flag ceremony, ini-inspect pala isa-isa. Common sense lang ang tinatawag noon. Pero Oo, kasi oo. ang siguro iniisip ng eskwelahan yung talagang safety ng mga bata. No? Na, Pero walang makakalusot. kung Sambales ay 2,000 yan, di maghapon yan. Hindi ba siya, no? Ay, hindi na ho sila makakapasok. Hindi na makakapasok. So yon, so mahalaga yon. So may mga metal detector na ho tayo. So kaya siyempre panatag yung mga magulang natin ngayon ano. Kasi matagal na rin kasi may pangyayari ano na na-trauma yung aking isang anak nung nag-aaral siya ng grade 1 dito sa Pasmes na mayroong isang hostage taker yata na galing ng hospital nung tumakbo na pumunta doon sa Pasmes. Nakita ng anak ko yon grade 1, na may handalang kutsilyo. Abay, ang tagal, parang na-trauma, Sir George Kaya sabi ko yung mga ganong sitwasyon, di natin kasi control yon Sir George, di ba? Oo. Pero ang tingin ko, paano nakapasok? May mga training ba yung mga guard natin sa school na pagdating sa biglang paano magiging mapagtugon niya? Kasi nakapasok sa gate Magaling sa Matagal na yon that was 1999, something like that. Matagal na po. Oo, ang pangyayaring yun. Mm-hmm. So far sa ating mga security officers naman, Opo. sa mga paaralan, they are being oriented naman po. Yes po. And nakikita po natin sa mga paaralan ngayon, Mm-hmm. lalo na nung after the incidents po ng Tacloban. Ang mga paaralan po natin ngayon, as much as possible, nakasara. So before papasok ang isang bisita, he has to present his identity muna. Yun, naghigpit. Para ma-check din naman kung sino yung Maski papasok. magulang ng estudyante. Yes po. Yung tama yun. Kasi para bang kampante na tayo, di ba? Eye-opener talaga yung Tacloban, ano? Eye-opener. May question ako, Sir George. How about yung ating mental health program sa mga kabataan natin, mga estudyante natin? Paano natin, may mga programa ba tayo in terms ng sa kanilang mental health Concern. Yung bigay sa mental health services na binibigay services ng eskwelahan? Mas madalas po na meron tayong mga guidance counselor designate sa mga paaral na malalaki kagaya ng Zambales High. Ang mga elementary schools po natin, wala talaga tayong mga guidance counselors. We are hoping na mapa-agad po yung proseso ng pag-hire ng ating kagawaran ng 10,000 items. Unlicensed po yun ng mga guidance counselors. Pag sinabi mong guidance counselors, Sir George, kailangan psychologist ba sila or graduate ba sila ng psychology? Ano bang criteria para maging guidance counselor ka? Ano po talaga, license sila. Talagang pumasa sila as the guidance counselor. Dapat talaga. Dapat po. Pero ang number 1, dapat psychology. Yes po. Psychology graduate ka. Yun talaga ang Yun pinaka naman automatic, pag ikay graduate, may lisensya ka kaagad. Unfortunately, wala ho tayong ganun kadaming bilang. So, ang mga nasa paaralan po natin ay mga tinatawag nating guidance counselor designates. Oho. Kahit pa paano ay merong mga training sa pagbibigay ng mga counseling. Yes po. In terms of mental health, sabi nga po ninyo, SB Ridag, we are happy na sa pakikipag-ugnayan natin sa mga kapulisan. Ang ilan sa ating mga kapulisan ay nagkakandak po ng counseling din. Yung ilan sa ating mga nasa Department of Health, we tie up with them at nagkakaroon po tayo ng mga seminars, pero hindi po yung ganun kadalas. There are times that they are invited na mag-conduct ng symposium, mag-conduct ng seminar sa mga kabataan para maipakita po sa ating mga kabataan, sa ating mga learners, yung kahalagahan ng mental health. Yes. That it is okay not to be okay. Oho. Para Yung parang palabas yun sa ABS-CBN. Which is naman talaga right term. It's okay yes, not to it's be okay. Seryosong not to be bagay yung mental health. Mental Awareness natin. Kasi sa isipin mo, Sir George, kasi nung last na topic natin dito sa kapihan na alarma kami sa
taas din Ah. ng suicide incident dito sa bayan ng Iba. Di ba, Sek? At naisip nga namin din yung mental health ng conditions. mga kababayan, Oo. conditions. Lalo na itong mga bata, medyo may mga pressure yan. Alam ko po na isa yan sa mga nasa radar ng ating mga paaralan, educational system natin. Kasi nga yung pangyayari doon sa Tacloban, Yes, no? I think Na sabihin, dahil sa nangyaring may yun, factor din yun, Sek. nagising tayong lahat. Pati nga ang DepEd nagising sa mga pagkukulang. Totoo 'Di ba? Na kailangan pala ng mga ganito. Ito pala yung kailangan natin. Bakit hindi agad natin naisip noon pa yan? Di ba? Ngayon, para bang, although lumalabas na reactive ang dating, pero at least yung ating mga action ngayon, proactive na rin. Dahil Di ba? nangyari sa may kabini, Sek. Proactive na rin. Binuli lang yun eh. Binuli yung estudyante kaya nanaksak eh. Oo nga. Diba? Hindi ba? Na dapat isa rin sa tinututukan natin yung ma-assess yung mga bata. Na Hindi biro yung pinagdadaanan na hindi ganun. biro yung mental health Correct. problem ng lalo na ng mga kabataan ngayon. 'Di ba sabi nga ni Senator Robin Padilla, bagamat maraming hindi sumasang-ayon, 'di ba? Na mga may hina kayo ngayon, 'di ba? Quote mo na lang, Sek, baka mabash ka. Quote. Ang sabi po ni Di ba? Senator Oo. Revilla, Oo. ay ni Senator Padilla na ang mga bata ngayon ay weak. Mahina. Weak Oo. daw, weak. Hindi po ako may sabi nun, Si Pero hindi Senator dapat Robin. tayo na yung ating sinabi yun na yun. May kanya-kanyang dahilan, factors nga yan. O, diba? Hindi naman sinabing may hina, totoo na yun. Diba? Kasi diba sinasabi natin noon, sanay tayo sa palo Oo. Sanay tayo sa palo tayo ng sa tsinelas, diba? Pingot, Yung tsinelas, so. Tapos yung mga lolo kasi noon, alam mo, galing magdisiplina. Ano? Disciplinary. O yung bang, yung pag natutulog sila, yung yabag mo, lalo ba no, ang mga seg nating kawayan, doon sa amin sa lugar sa Visayas, no? Talagang takot tayo sa mga tatay eh. Pag nagpahinga yan ng ano, yung aakyat ka, hindi dapat marinig yung ano. Naalala ko Ganon nga, tayo ka ano, di ba? naalala ko nga, Sek, yung bata kami, pag may family gathering, bawal makihalo ang mga bata sa usapan na matatanda. Nasa isang kwarto lang kami, Sek, magpipinsan. Tatawagin na lang kami pag kakain na. Dahil may GMRC nung araw. Tama ba yun? May yung GMRC ano? Meron eh. Di ba yung subject ngayon, di ba iba, parang nawala na yun, Sir George? Paano nga ba uli? Kasi parang Good ibinabalik moral- na yata eh. Good manners and right conduct. Oo. Actually, naiba lang yung pangalan po noon. Pero ngayon, ang ibinalik yung pangalan ng GMRC sa elementary, tapos values education Ayun, para sa values. secondary. Pero andun pa rin po yun na tinuturo yung kagandahang asal sa paaralan. Pero alam po ninyo, ang kabuuan, yung kabuuan na pagkatuto talaga ng isang bata ay hindi lang naman sa paaralan, Sek. Yun nga, sabi nga natin, it will take a community or village to raise, a child. Hindi yung ano mo lang sa magulang. Kasi siyempre, lumalabas tayo ng tahanan eh. Di ba? Lumalabas din tayo ng paaralan. So, buong lipunan. Lipunan. Ang, Sure. yung simbahan. Gobyerno. Gobyerno. Factor din ngayon yung technology din talaga, Sek. So, maraming very, very, very accessible ang mga kabataan natin in comes in Yun nga. Kasi technology, sa social media, malaking influence eh. Di ba nga gaya ng yan yung effects ng tinatawag natin information society. yung ano nga, yung Information nangyari sa highway. Tacloban. Ano lang yun? Through video games, nahikayat sila, may nagchat sa kanila na foreigner na gawin ito. Nahikayat sila. Isipin mo, Sek, yung t-shirt nung estudyanteng Namarel. Yun din yung nakitang t-shirt sa mga mass shooting sa Amerika. Oo, yung tatak, no? Sa akin, malapit ako doon, nakaka-relate ako doon kasi I came from the place, no? Ang lugar ko ay Eastern Visayas. Visayas. Doon, nag-aral mismo ako ng 2 taon ng elementarya sa Tacloban City. At nadadaanan ko yung San Jose. Ako ay sa Kapangian Elementary School. At isa sa mga naging biktima doon parang apo ko pa. Medyo naka-recover naman. Kasi yung aking Medelim ay Viñas, mayroong ganong nasa hospital. Tinanong ko nga yung aking hipag doon, kumusta na yung kamag-anak natin? Dahil nasugatan din eh. So parang ibig sabihin, yung nangyari doon, bigla rin akong nag-alala noon. Dahil nandun yung aking mga kamag-anak ko sa Maswerte rin Tacloban tayo City. dati, Sek. Wala tayong cellphone eh. Nakakalaro tayo sa labas. Nako, Sir George, akala ko matatapos natin to mga inanda ko mga gustong itanong, yung problema natin sa pagbabasa, no?
yung Project Irene, tapos yung 3-term grading period ba yon? Three-term. Yung gusto ko sanang itanong, pero yung oras natin, no? Doon pala sa security, Siguro, medyo malaki. Oo nga, oo nga. Siguro, Meron pa namang ibang pagkakataon, Sec. Yung ano na lang, pahapyaw na lang, Sir George. Paano ba, ano bang pagkakabi nitong bagong 3-term grading period na to? Ano Yes, bang, po. di ba, ngayon na ipapatupad to? Pinatupad na po. Okay. Ang 3-term po na ito ay binubuo ng 3 component. Meron tayong opening block na Oh, number nagsimula na po yun. Oh, Before yung ano po natin, pagka bukas po ng klase, yung buong sanglinggo na yon, yun ho yung tinatawag na opening block. Okay. Wherein yung lahat ng mga assessments, orientations, etc. ay doon po gaganapin. Okay. Oh. After the opening block is the instructional block. Meaning, ito po yung panahon na dapat hindi mo gagambalain ang guro, hindi mo gagambalain ang mga bata sapagkat nakafocus sila sa kanilang instruction. Okay. So talagang tukoy na tukoy. Tukoy na kung tukoy. anong Oo. gagawin. Tapos, after po ng instructional block, yung end of term block, yun yung 10 araw na kung saan ang bata ay meron silang wellness break. Ang kaguruan ay merong 4 na wellness break. At ito yung panahon naman na po pwede kang mag-conduct ng mga trainings, activities, para sa susunod na pagpasok na naman ng panibagong instructional block, hindi mo na naman uli gagambalain yung kaguruan natin mga bata. So, hinati po ito sa 3. Sa buong taon. Sa buong taon. Yes, So, po. yung bawat block ba ay mga ilang araw yan? Ilang araw ng klase yan? Almost 3 months din po kasi ang first School days. ano po natin, yes. Ang unang instructional block, ang matatapos po tayo ng September. September 2 to 15, yun na po yung first end of block. So, parang more or less 3 months siya. Almost. Almost, oh. Opo. Okay. Tapos- So, yung sa card natin, di ba kasi sa card 4, di ba? Yung first grading, second grading, third, hanggang fourth. Ngayon, magbabago ba yung, Magbabago din yung po. format ng card? So, Magbabago din tatlo po. na lang. Magbabago din po sapagkat meron din tayong 3 panahon ng pagsusulit. Hindi na kagaya noon na first grading, second grading, third grading, fourth grading. So wala na pong ganun. Wala nang ganun. Kasi di ba nung araw, masyadong palakol ang ano mo yung mga grade mo sim ng 3 grading period. Babawi ako sa pang-4. Di ba ngayon 3 na lang? 3 na lang. Tatlo na lang. Tatlo So yun. So yan. Naku, mas masarap sanang himay-himayin pa yan ni ano. ni marami pong Sir detalye George. yun. Detalye yun. So palagay ko may imbitahan ka uli namin dito, Sir George, ha? My pleasure po. Mahalagang My pleasure. ano namin to, lalo na po itong yung Project Irene kasi sabi nga malaki ang pag-asa sa pagbasa. Di ba? Yes po. Ayun, oo. Yes po. Palagay ko marami ka nang may ulat sa amin yan, pero naku, lumampas na tayo ng sa radyo natin na hour natin. So marami salamat, Sir George, no? Baka meron pa kayong gustong batiin na yung mga lahat ng mga gusto niyo batiin na mga kasama niyo sa Sige Gusto ko po. pong samantalahin na pagkakataong ito, unang-una ay nais nating pasalamatan ang ating butihing mayor sa palagiang suporta po niya sa ating pong kagawaran dito sa distrito ng Iba. Nais din po nating pasalamatan at batiin ang lahat ng ating mga prinsipal, ang ating mga kasamang kaguruan sa buong distrito at lagi nating hangad na maging mabuti ang ating mga paaralan dito sa distritong ito. It's my pleasure to be with you, SB Ridag and Secretary Sec Basul. And kung may pagkakataon po na maanyayahan po muli sa inyong magandang programa, ang Kapiyan sa Sanggunian, the Office of the District po will always be available kung kinakailangan po na makapag-share po tayo ng ating mga kaalaman para ma-guide po natin ang ating
mga kabataan, lalo tigit dito sa buong distrito po ng Iba. Maraming salamat po sa paanyaya po ninyo. Ayan, titingnan ko yung ano ni Sir George sa ano natin sa screen, no? Parang pang Secretary of Education eh. Diba? Ito mo na. Hindi lang pang Division Superintendent, ano ha? Oo, yung kanyang dating, no. Maraming salamat. Ang aming ang karangalan po ay nasa amin, Sir George, at paalam na tayo sa SB, no? At yun nga. At isang bitin na naman na talakayan, Sek. No? At Oo nga. kami po ay nandito muli at samahan niyo po kami next week ulit, Sek. Every Thursday ho, dito po sa Kapihan sa Sanggunian, over Iba, Maabig ka, and radyo natin 105.7. Ayan, At, napapakinggan tayo tuwing Webes at saka Sabado. ayun. At binabati po namin ang ating mahal na Mayor Irene Maniquis Binan, at ang ating boss, Vice Mayor Joan Ballesteros. Banggit mo na rin yung mga kasamahan natin. Baka magtampo yung mga kasamahan natin, Sir George, sa Sangguniang Bayan. Ayan, Nandyan ho si Ate Margie Maniquis Noveno, Kuya Carl Eric Rico, SB Eds Martinez, SB Badong Redondo, SB Paulo 14, SB Edgar Payumo, SB EJ Valurin, at ang ating ABC President Richard Redondo, at ang ating SK Federation President Smix Villamin. Kaya po, muli po, samahan nyo uli kami next week dito po sa Kapihan sa Sanggunian. Ito po muli ang inyong lingkod, SB Raydag Villamin. Mabuhay ang bayan ng Iba. Asenso Ibanyan. Ayan, at sa pangalan pa rin po ng ating mga nakasama sa production side, ating sound engineer Jack Rosete, ang ating mga production staff si Archie Panganiban, no? Ang ating makeup artist, no? Meron din makeup artist eh. Para talaga nasa si Ina Gutierrez. Of course, ang ating cameraman si Ramil Uy, no? At ang ating newscaster si Aljondel Almedina, no? At sa pangalan pa rin ng ating station manager, Sir George Batigas, ako po si Secretary Noli Basul. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kang palatuntunan pong ito ay laging nag-aanyaya sa inyo kapag mayroong mahalagang serbisyong pangbayan ating pag-usapan dito lamang sa Kapihan sa Sanggunian. Thank you, Sir George.